Minsan talaga may mga tatanggalin ng Panginoon sa buhay natin. May mga kaibigan tinatanggal, may mga trabahong tinatanggal, may mga negosyong inaalis para ma-realize natin, hindi yung trabaho mo nagpapakain sa'yo, hindi yung bangko mo nagpapakain sa'yo, hindi yung talento mo nagpapakain sa'yo, hindi education or experience mo nagpapakain sa'yo, si Lord ang iyong provider. That He is your Jehovah Jireh. He will supply all your needs according to His riches in glory. Sometimes God will intentionally cut it off, parang yung mga Israelites. For 15,000 days, mana ang nagpakain sa kanila. And yet, pagdating nila sa promised land, the manna was cut off. Hindi aksidente. Napagtungtong nila sa promised land, kinupit ng Lord yung source nila sa mana. Yes, yun ang nagdala sa kanila sa promised land. Yes, yung mana na yun ang nagpakain sa kanila for a season. Pero hindi nila destiny na kumain ng mana forever. Let me repeat, hindi nila destiny na kumain ng wilderness food forever. Yung mana, it ceased to prepare them for increase. Pine-prepare sila ng Panginoon. So kung may mga limitations minsan sa buhay natin, hindi yan tinatanggal ng Panginoon para dagdagan yung hirap natin, dagdagan yung pasakit natin, kundi gusto lang ng Panginoon na makita natin yung ating limitasyon para makita natin yung tunay na dependence natin ay nasa ating Panginoon talaga. Mahirap na nga naman kasi magdasal ng give us this day our daily bread pag punong-puno yung ref mo. Pero kapag walang laman ang ref mo, ay talaga yung give us this day our daily bread will be true to you. And sometimes that limitation, inaalaw ng Panginoon for you to realize na ang Diyos pa rin ang nagpo-provide. Maybe you're saying to me, Pastor, ba't ganun? I'm counting on that contract, on that business. Kasi yun na mag-aahon sa amin dito sa aming financial difficulty. Nawalan ako ng kliyente, nawalan ako ng mahal sa buhay, iniwanan ako ng kaibigan ko, natanggal ako sa board ng aming kumpanya. Okay, big project was stolen from me. Pero hindi tatanggalin ng Lord ang isang bagay kung wala siyang ipapalit sa atin. Let me repeat, God will never remove something in your life unless He has something better coming your way. So sometimes you have to say goodbye to the wilderness food and say hi to the promised land food. May rejection kasi may redirection. Minsan, nire-reject ng Lord ang mga broke, tinatanggal ng Lord ang resource para i-redirect ka sa mas maganda, sa mas maayos. It may look like a setback, but that is a setup for a better provision that God wants to show you, God wants to give to you.